our Bible on Psalms 119, verse 50. Praise the Lord. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Napaka buhay at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kahit naman sa affliction, no? Yung bang sa Bisaya pa sa kasakitan o sa kahirapan ng kalagayan o kapaitan ng buhay. Sinabi dito, this is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Minsan kasi itong affliction ng buhay ng tao, ito yung maghahatid sa hopelessness. Yung bang ang tao parang wala ng pag-asa. Bakit? Sinubukan na ang lahat ng paraan. Kung sakit man, pumunta na ng maraming hospital. Lumapit na sa albularyo, lumapit na sa mga sorcerer, lumapit na sa herbal, lumapit na kung saan-saan pa. Affliction. Pero ang salita ng Diyos is ever living. Siya yung magbibigay kahit pa man ng comfort. Siya yung magbibigay ng solusyon. Siya yung magbibigay ng kagalingan. Siya yung magbibigay buhay ng pananampalataya, hearing the word of God, faith increase, and faith is very also important. Bakit? You let God move. No? Pinapakilos mo yung Diyos. Ang tao, pag humingi ka ng tulong, hindi yan kikilos maliban. I-please mo muna. No? I-please mo muna. Anong i-please? Yung bang lipayon sa nimo. Ang Diyos, hindi yan ma-please kung wala tayong faith. At ang faith, manggagaling sa Word of God. Tapos, if you believe, you let God move. No? Pinapakilos mo yung Diyos para tulungan ka, para ligtasin ka. Kahapon, pumunta kami sa Samal. Last Sunday, meron po tayong bisita po dito na taga Samal, kapatid ni Brother Roberto, the husband of Sister Lilia Susas. Nung matapos ang meeting, pauwi na sana sila, nagpictorial muna dito kasama ni Sister Nenet from Canada, yung kapatid niya from Jensen, Sister Inday. So kami dito, nagpictorial as remembrance. Ngayon, nagpa-pray sila isa't isa. Kanya-kanya silang mga prayers. May isa doon na nagpa-pray, si Sister Lingling, kapatid ni Brad Perto. Sabi niya, Pastor, i-pray mo yung kapatid ko. Kasi lala na. Pinauwi na ng hospital, kaya wala nang magawa ang hospital. Sabi naman ni Sister Lilia, Pastor, anong guna, nani, nana. O parang ano na ba? Parang tinakwil ng kapalaran, kumbaga pa. So, by the grace of God, kahapon, nagkaroon kami ng chance by the will of God, nakabisita doon, na na-shock ako pagdating doon. Pagdating namin sa bahay, nakaduyan yung lalaki. Kausapin mo halos hindi magsagot, hindi magtingin, tapos naked ang lower part kasi ang problema niya yung singit niya may opera. Dahil sa operasyon na yan, hindi na siya tuloy nakalakad. Parang niya inutil na siya. Parang ang lungkot-lungkot ng buhay nila. Tapos pagsilip ko doon sa kwarto, may nakahiga na babae na nakadayaper lang. Asawa pala yun. Hindi na rin makatayo. Hindi na rin makalakad. Pagkausapin mo, halos hindi na magdilat sa mata, halos hindi na magsalita. Grabe yung ano nila, buhay nila. Sobrang kahirap-hirap ng kanilang kalagayan, physically, mentally, morally, spiritually. Grabe talaga. Down na down talaga sila. So, hinintay namin yung anak.
na babae kasama yung husband. So pagdating, nagbigay ng Word of God. So itong Word of God, ito yung nagkikwiken talaga sa tao. No? Talagang ano. Kasi ang sabi nila, walang findings sa ospital ang mga sakit nila. Kahit mag-blood chem sila, walang makita ng problema. Lahat normal. Kahit ano na lang, pero makita mo yung babae, lumpo. Kita mo yung lalaki, hindi makalakad. Parang hopeless na sila. Saan pa sila pupunta? Alam mo, ang tao sa sanglibutang ito, pag hindi pa naka-encounter sa kapangyarihan ng Diyos, pag wala na yan, hopeless na yan sa hospital, parang isip nila wala na silang mapuntahan. Kasi ang isip nila, hospital, pinag-aralan niya ng mga doktor, pinag-aralan ng mga nurses, pinag-aralan ng medical para gagaling ang tao. Yung hindi ka nagagaling dyan, saan ka pa pupunta? Di mamamatay ka na. So, pagbigay ng Word of God ngayon, yung binuhat na lang good sila para mapaupo. Una yung lalaki, binuhat para lang makaupo. Sunod, ang babae, binuhat para lang makaupo. Wala na, hindi na kilos. So, pagbigay ng Word of God, tama talaga ito na nakakwiken sa kanila, na nabuhay yung kanilang. Kasi ang mensahe, sabi ko, magsisi kayo. Huwag kayong magmataas sa sarili ninyo. Siguro, kaya nangyari yun sa buhay nila, sa pagmamataas sa buhay nila, binagsak sila ng Panginoong Diyos, napahiya sila ngayon. Wala na silang ikabubuga, wala na silang ikakaya. Ganun man yan, pag mayabang ka sa sanglibutang ito, nagmamataas ka, tapos dumating ang punto na baba ka na masyado, yan hiya ka na sa tao. Para bagang wala ka ng mukha ipakita kasi sa kayabangan mo. So, hindi yun pinansin ng Diyos. No, hindi yun, pumunta man si Lord Jesus dito para sa lahat ng uring klaseng kasamaan ng tao. Pagbigay ngayon ng Word of God, sila, nag-weekend. Sabi ko, magsisi kayo ng buong puso para walang hadlang. Alam mo, nung after sa preaching, pag tanong ko sa kanila, naintindihan na sabtan ba ninyo ang pulong sa Diyos? Sumagot sila ng malakas. Opo. Yes. Sabi ko, nagsilabasan na yung mga boses nila. Tumingin na sila dito sa akin. Misigla na sila. So, quickened sila. Sabi ko, agkinin nyo ba yung kasalanan ninyo? Opo. Yung reply nila talagang, akala mo walang mga sakit. Sige, mag-pray tayo, follow me. Ganun. Pagtapos nilapitan ko yung lalaki, sabi ko, kumusta? Anong naramdaman mo? Habang hindi pa kita maprayhan. Sabi niya, yung singit ko, sobrang sakit. Grabe talaga. Makita mo man yung mata niya lumuluha. Alam mo yung tao, kahit hindi yan umiiyak, pag may pain, mapaluha yan sa sakit. Tapos makita mo yung mukha talagang hindi makatawa. Ay, sa sakit nga. So yun. Pagtapos niyang repent, magsisi, magpakumbaba. Yung kanilang response sa Word of God, magpakumbaba. Kita mo talaga na talagang aminado na sila. Suko na sila, surrender na sila sa kanilang lahat. Pray. Instant, pinagaling ni Lord Jesus. Pag-pray sa Kanya. Tanong ko sa Kanya, kumusta? Ikilos mo yung legs mo, hanap-hanapin mo yung sakit, sabi mo. Lahat nakatingin doon. Pag sabi na, nawala man. Sabi ko, hanapin mo, baka nagtago lang yan. Kahit anong gawin niya, wala na talaga. Ayun. Pinarecite ko na lang siya. Sabi mo, thank you, Jesus. Sabi niya, thank you. Ang lakas na ng boses. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Salamat, Jesus. Pagkatapos, yun namang babae. Ganon din. By the grace of God, by the power of God. Pag-pray sa Kanya, masigla na siya, nakakilos na siya. Wala nang, anong tawag niyan, yung bukang bibig niya, kundi Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yung pamilya na nakakita, na-shock sila. Shock talaga sila. Sabi talaga nila, Pastor, kahapon lang kami nagbisita dyan. Hindi na yan nagsasalita. Wala na, hopeless na yan sila. Akala talaga namin, wala na, mamamatay na yan sila.
Tingnan mo, na-quicken sila by the word of God, by the power of God. Amen? Praise the Lord. Na-quicken talaga sila. Nung nakita ng mga membro ng pamilya, yung anak niya na babae, nagpa-pray din. Yung son-in-law, nagpa-pray. Taka ko sa son-in-law, nagsabi, Pastor, paampo ko. Ang samay mong ipaampo. Ako nang isurrender tanan akong bisyo. Uy, first time ka lang nakarinig ng Word of God pag bisita ko dito. Convicted ka kaagad na mag-surrender sa bisyo mo. Ano, totoo yan? Buong puso yan? Opo, Pastor. Ako na nang isurrender tanan. Na-convict sa Word of God, na-quicken sa Word of God. Praise the Lord. Na-quicken. Kaya, kahit pag-aano ka, low moral, low spiritual, low tanan ba? Hopeless ka na. Kahit nakadikit ka na sa halos. Alam mo sila, nakadikit na talaga sa lupa. Yung babae, pagpunta ko doon, kay anong kausap ko, hindi talaga magsagot. Hindi maggising. Akala ko nga, pipi eh. Pero nung nakarinig na ng Word of God, to God be the glory. Labas yung tinig. Buhay, lumiwanag yung ano nila. Sabi ko, masamang espiritu ito. Kasi walang findings. Pag walang findings, something wrong with the work of darkness. Kinas out ko yung mga masamang espiritu sa buhay nila, katawan nila. Praise the Lord. Nagsialisa ng mga masamang espiritu. Praise the Lord. Malis. Yung palang Sunday nag-prayer dito, nanguna na si Jesus Christ. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Kung makakita kayo ng mga tao na parang nakadikit na lang sa banig, nakadikit na lang sa ground, hindi na magkilos, parang wala na, hopeless na, kausapin, magsalita. Kaya ni Jesus lahat yan. Basahin natin yan. Psalms 119:25. Praise the Lord. My soul cleaveth unto the dust. Quicken thou me according to thy word. Yes. Ang aking kaluluwa, humahalik na. Doon, dumidikit na sa alikabok. Ibig sabihin yan, dust. Ano na yan? Back to clay ka na. Mamamatay ka na. Balik ka na sa lupa. Quicken thou me according to your word. Diba? Nabuhayan sila. Pagkatapos namin mag-service doon, nagkwentuhan na yung magkapatid na nakakita, nakasaksi sa kalagayan. Nagtaka talaga sila, Pastor. Kainom doon ba ako, Pastor? Doon na nila ni-recall ba? Yung anak ko, Pastor, na hilamat yun sa ICU, naprihan ba yan ni mo to? Ayaw po di Lord Jesus. Ako po, nampuan ko ni mo, naglisod ko anak. Normal ako, anak ko, angko, na tabangan ko. Hindi ko na ma-recall yung mga sinasabi nila na tagal na pala nilang na-encounter ang kapangyarihan ng Diyos. Some of them, 19 years ago, hindi ko na maalaala. Sabi ko, sige, huwag na kayong maghiwalay ha, kay Jesus ha. Ayun, parang silang mga crusaders namin ni Pastor RJ kagabi, sama-sama sila. Pagdating naman namin doon kay Sister Eliha, nag-service na naman kami, gabi na. Nag-testimony ngayon yung mga naprehan doon na dati, yung cancer sa rectum o rectal cancer. Nag-testimony. Pastor, salamat yun ko kay Jesus. Kay pag-ampo ni mo. Wa na gyud magdugo ang akong magpopo ko. Nya, wa na po'y sakit. Adlaw-adlaw na ko nagabawas. Wala na'y problema, Pastor. Ampo iko balik. Nga, wala na tong cancer man ang sa kanya. Ang diagnose pag after biopsy, cancer. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Quicken sila. Tapos yung si Sister Lotlot, yung husband niya na mas bata sa kanya, inimbita ko, yung husband mo nasaan na? Nala sa balay, Pastor, maglisod og lakaw. O, sige, ako ang magbisita sa kanya. Kahit di siya maka-attend dito ng service, bibisitahin ko siya. Nandyan lang sa tapat yung bahay. Pag bisita namin, bigay lang ko ng Word of God.
Ikaw, pasensya ka na, hindi ka naka-attend kanina. Makinig ka muna sa Word of God, ha? Opo, Pastor. Willing na willing naman. So after the prayer, yung kanyang sakit na hindi maintindihan, yung lumbar niya, meron doong something wrong, nag-connect doon sa left leg niya. Sabi niya, sobrang sakit ito, Pastor. Grabe ito. Mas matindi pa ito sa numbness tsaka cramps kasi yung mga laman ko dito sa baba, kala mo, pinagtutusok ng mga matutulis. So after the prayer, gumaan yung pakiramdam niya at pinalakad na siya. Hindi na siya nagtungkod. Pagdating ko sa bahay, nakatungkod siya. So, hindi niya na magamit. So, yun, ang quickening spirit of God. Kaya, importante yung Word of God. Makarating lang sa mga tao. Amen? Praise the Lord. Alam mo, kaya nga sinabi sa Bible how beautiful are the feet of those that bring glad tidings of peace. How beautiful upon the mountains. Tayo na nagdadala ng salita ng Diyos, napaka-beautiful ng ating mga paa kasi naghahatid tayo ng quickening Spirit of God sa buhay ng tao. Si Yap Iping. Anong maintindihan mo kay Mr. Yap Iping nung first kong encounter sa kanya? Can you pray to your God that He will take my life? Other country, mercy killing is granted. What is the use of my life? Sabi niya. I cannot make water, hindi makaihi. I cannot move, hindi makapupo. I cannot sleep. I cannot stand. I cannot, lahat. Para na raw siyang useless. Pray mo na lang, kunin na lang ako ng Diyos mo. Wala mang leading si Jesus sa akin na i-commit ko na lang siya. Iba man, sabi ko man, hindi ako pumunta dito to kill, but to heal in the name of my God. Kasi patay na yung hope niya, patay din yung pananampalataya niya. Nung gumaling siya, pinagaling siya ni Lord Jesus, nabuhay siya kahit sa kanyang kalagayan. Simba na siya doon sa Matina, kasama ang kanyang asawa, hinahatid-hatid na lang nila. Susan Go, minsan si Henry, hinahatid-hatid na lang. Hatid-sundo. By the grace of God. So, gusto ng ating Panginoong Kristo mahatid itong Word of God na mag-quicken sa mga dead spots. Anong dead spots? Mga lugar ang mga tao, patay na ang hope, patay na ang panampalataya. So nabuhay si Yap Iping. Sabi niya, I'm no longer Christian. I'm no longer Buddhist, but I am now a Christian. Because when I pray to Buddha didn't answer me. But when I encounter the servant of God who brought the gospel, which in the name of Jesus, I was delivered and I was healed. So He is now my God because He saved my life. Tingnan mo, na-quicken sa Word of God. Kaya, ganun. Alaala niyo yung prophet dito sa Bible na tinanong ng Diyos, Prophet Ezekiel, pinakita yung valley full of dry bones. Alam mo yung dry bones? Kita na kayo ng 30 years, 50 years na libing, tapos hinukay kasi ilipat. Tuyo na masyado ang buto. Yung skull, nandyan na, yung mga, yung skeleton, nagkalat na ba? Wala na. Nagka-detach na. Yun ang itsura sa valley of dry bones. Sabi ng Diyos kay Prophet Ezekiel, shall these dry bones live? Ang sagot ni Ezekiel, thou knowest, Lord. Kayo ang nakaalam. Sabi naman ng Diyos, all right, let them hear my word. You prophesy unto them. Let them hear my word and they shall live. Papakinggan mo sila sa aking salita at mabubuhay sila. Ginawa din ni Prophet Ezekiel. Yung dry bones nagkaroon ng movements by the whirlwind. Tapos na-symbol yung flesh, na-symbol yung mga lahat. Tapos nabuhay sila. So,
ang dryness, that is the hopelessness of the people of the world because of their afflictions, because of their problems, because of their sicknesses. And most of all, they were being attacked by Satan, by demons. Wala man silang mapuntahan. Saan man sila magpunta? Wala silang idea. Wala silang wisdom. Walang magbigay sa kanila ng direction. Walang magbigay sa kanila ng maglagay sa harapan nila ng may buhay na Diyos na willing magpatawad, willing magpagaling. Kung meron lang, di praise the Lord. Madi-delivered sila. Praise the Lord. So, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos na itong mga tao dyan na hindi na mabilang miracle. Pasalitain mo yan, Sister Lilia, hindi yan maubusan ng miracle dyan na ginawa sa isla na yan. Kaya tinagurian ko na yung kagabi, pioneering works, kasi ipapalo up na yan natin. Tusan ko si Pastor RJ, may regular schedule doon. Meron na silang schedule doon. Pag marami-rami na sila, hanggang mag-Sunday service na doon. Tapos magkaroon na ng place doon na kahit bahay-bahay muna. Sabi ko, mag-house to house muna tayo dito. Kaya, ganun. Basahin natin yung kay Ezekiel. Ezekiel 37 verse 10. Praise the Lord. So I prophesied as he commanded me, and the breath came in unto them, and they lived and stood up upon their feet, an exceeding great army. Yan. Tingnan mo. Nagsalita na si, Prophet Ezekiel. Nagsalita na siya sa sinalita ng Diyos. At nagkaroon ng hininga. Pumasok sa kanila. At nabuhay sila at tumayo sila sa kanilang mga paa katulad sa sobrang labis na maraming sundalo. Di ba? Lumakas sila. O ganun ang tao. Dry bones, natin si sarili na ito yung literal na buto, that is the hopelessness. Hopeless na ba ang mga tao? Pero makarinig ng salita ng Diyos. Makikwiken yan sila. Power of God yan eh. Basahin natin sa version ni Jesus. Basahin natin John 6:63. Praise the Lord. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yes, salitain mo lang yung salita ng Diyos. Kukonvict sila. Itatouch yung buhay nila. Tapos after they are being touched by the Word of God, God will touch their sicknesses. God will touch their lives. No? Mababago sila, makikwiken sila. Hindi sila magiging remain the same. Hindi. Kaya, to God be the glory. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Ang Word of God kasi, talagang prangka talaga yan. Hindi yan paligoy-ligoy pa, hindi na, i-direct ka talaga. Kung baga pa, targetin ka, bullseye ka talaga. Kung sino yung magpakumbaba, kung sino yung magsisisi, mapalad ka talaga kasi papatawarin ka talaga ng Diyos. Kukunin talaga ng Diyos yung hadlang sa buhay mo at papagalingin ka talaga ni Lord Jesus Christ. Kaya, ganun, napaka-importante mahatid ang Word of God saan mang dako sa mundong ito. Basahin natin. Ano ang Word of God? Hebrews 4:12. Praise the Lord. For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ayan. See? Quick and powerful. Pag sinabing quick, hindi mo pangunahan, ikaw ang uunahan ka. Powerful, ibig sabihin yan, wala kang power to resist. Sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, in joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Ibig sabihin yan, ano man yung pagkatao mo sa buhay mo, meron ka pang tinatago sa isip, meron ka pang tinatago sa kaluluwa mo, huhulihin yan. Madi-discover yan, mahahayag yan sa pamagitan ng Word of God.
So ikaw ngayon na ganon, magtataka ka. Uy, bakit alam niya yung thoughts ko? Oh, bakit alam niya yung nasa puso ko? Oh, bakit naramdaman ko sa mga buto ko ang impact ng salita ng Diyos? Naramdaman ko sa kaluluwa ko yung conviction sa salita ng Diyos. That is the power of God. Kaya pasalamat ako kay Lord Jesus. Actually, bago kami nagbisita doon, dami nang kinuwento sa akin, Sister Lilian, na mga negatives sa mag-anti-ayo na yan. Pero ang tiningnan ko yung grasya ng Diyos, yung mercy ng Diyos. Makarinig lang sila ng Word of God. Tingnan mo. Minumungkahi sila ng pagpakumbaba. Wala na silang alanganin nagpakumbaba. Convict na sila sa Word of God eh. Oh. Minumungkahi sila na magpataw, mga hingi sila ng kapatawaran sa mga kaaway nila. Wala na, lambot na ang ano na nila, willing na sila. Nagtanong ko kagabi sa kanila, ay kita mo talaga yung conviction ng kaluluwa nila. Paano sila? Katulad ba yung lasinggo dyan na naprihan ko sa uncle ni Brother Digol? Nagsakit ng cancer of the liver because of drunkenness. Hard ang iniinom lagi. Parang yun na yun ang pinakatubig niya sa buhay niya. Buti sana, ganun lang, maaway pa, palaaway pa pag malasing. Daming kaaway, doon pa sa banga hanggang dito. Pagbigay ng Word of God, nakahiga na yan ha, bedridden na yan ha. Pagbigay ng Word of God, na-convict siya ngayon. Bakit masabi ko na na-convict siya? Dahil humingi siya ng pabor sa amin na ihatid siya sa banga dahil gusto na niyang makipag-reconcile sa mga nakaaway niya sa kanyang kalasingan. Or, imagine that, nalunok niya yung pride niya. Imagine that. Meron siyang courage, meron siyang spirit na magbiyahe. Bedridden na siya, magbiyahe para lang manghingi ng kapatawaran. Saan ka makakita niyan? Kung hindi siya convicted, kung hindi siya touched by God, both spirit and soul, heart and mind, gawin niya kaya yun? O di ba? O anong nangyari? Anong balita? Namatay siya, yakap ang Bible. Praise the Lord. Imagine ha, bihira ka lang makakita ng tao na naglagutan ng hininga na yakap-yakap yung Bible. Samantalang dating yakap niya yung tandway, tanan, ana-ana ni ini, ang demonyo o yawa mo ng tandway. Dati yan, yun ang ano sa kanya, pinaka-trademark. Pero nung na-convict siya sa Word of God, na-quicken siya ngayon. Kaya niya pang magsisi, magpakumbaba, gawin yung reconciliation, kapatawaran. Kaya niya pang yakapin yung salita ng Diyos until His death. Dahil nag-humble siya sa Word of God na na-rebuke sa kanya, tingnan mo, niligtas siya ng Diyos. Praise the Lord. Ayun din kagabi. Dahil nag-humble sila sa Word of God na matalas. O, di ba? Nilip up sila ng Diyos. Basahin natin yan. Matthew 23:12. Praise the Lord. And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Yes. Basta magpakumbaba. Kahit sabihin mo pa, mayroong pagmamataas sa sarili, makarinig yan ng Word of God. O, Vice Gobernador of Law, Doktor, Vice Gobernador pa. Di ba? O, siyempre, mayaman pa. Pero nung na-rebuke sila sa Word of God, magpakumbaba kayo para itaas kayo ng Diyos. Hindi lahat problema, solusyon, pera. O, din na-realize nila ang lahat. Tama nga pala, sinuka na sila ng dabodok, kahit may pera sila. Surrender na ang dabodok, pati siya mismo, surrender. O di na nagpakumbaba siya, nilip up siya ng Diyos. Nakarating yan siya sa simbahan natin. Nag-testimony yan. To God be the glory. So, kahit makita natin ang mga tao na down,
dahil sa kasamaan, kasalanan, bigyan ng pagkakataon sila makarinig ng Word of God. Mabubuhay yan sila from the dead spirit. Praise the Lord. Basahin pa natin Job 22:29. Praise the Lord. When men are cast down, then thou shalt say, there is lifting up, and he shall save the humble person. Yan. Kung may mga binagsak, sabihin amin pagmamataas. Pero ligtasin niya ang magpakumbaba. Eh paano mag-humble yung mga tao if there is no such sharp word of God? If there is no someone will rebuke them sharply. Naalala ko si Joseph Saang, the former assemblyman of Kinabatangan. Diba? So, yaman din yan. May sariling hotel. Ang laki ng bahay sa Kota Kinabalo. Pag maglabas ka sa parking area nila, ang gagara ng mga sasakyan. Can afford talaga. Assemblyman ka ng Kinabatangan eh. Nagkasakit ngayon ng cancer of the lymph nodes. Nandoon na lang siya sa itaas sa kwarto niya, nakaupo doon sa kanyang hindi na makalakad-lakad. Kasi kung maglakad siya, matumba na siya. Lagdag na lang ng dagdag lagi ng dugo. Schedule. Wala na, kinakain na yung yung dugo niya sa cancer of the lymph nodes. 3 times na dinala doon sa Kuala Lumpur. Bakit Kuala Lumpur? If you can afford, like here in Mindanao, you go to Manila, St. Luke. Siya naman, kahit nasa Sabah siya, malayo ang Kuala Lumpur, it will take 4 hours ata ang flight. Napakalayo niyan. Pero, 3 times siyang pumunta doon. Diyan mo makikita na itong taong ito can afford. Pero ano nangyari? Wala pa rin. Sabi ng kapatid niya sa akin, tida boli bike suda. Hindi na raw gumagaling. Yun. Na-rebuke siya sa Word of God. Lumabas sa bibig ng servant of God. Mr. Joseph Saang, will you acknowledge your sins? Ganun daw ang pagkasalita ko. Nalimutan ko na good yan. Ito si Brad Agustin Saang o attorney o Pastor Agustin Saang. Basta magbisita kami dyan sa bahay ni Mr. Joseph Saang. Dino-joke niya ako. Bro, I can still remember you do this to my brother. Yun daw ang ginawa ko. Mr. Joseph Saang, will you acknowledge your sins? Tapos, dinescribe niya pa yung mukha ng kapatid niya. Sabi daw ng kapatid niya, yes. Di ba pinagaling ni Jesus? Praise the Lord. If there is lifting up, babagsak ka. Pero kung makinig ka sa Word of God at mag-humble ka, itataas ka. Sino dito na nagmataas? Grabe yung pagmamataas ng taong ito. Believe siya sa sarili niya. Diyos na ang tingin niya sa buhay niya. Gusto niya lahat ng tao sa kanyang kaharian, luluhod, sasamba na sa kanya. At paggawa pa siya ng malaking rebulto ng kanyang imahin, gold pa, di basta-basta. Pero dumating ang panahon nung binagsak siya ng Diyos. Mabuti na lang nagpakumbaba siya. Pero it's not easy to humble this person because it took for 7 times na mawalan siya ng bait. Pero nung nag-humble na siya, binalik sa kanya yung glory ng Diyos. Anong conclusion or ano ang kanyang pinaka-realization statement? Basahin natin. Daniel 4:37. Praise the Lord. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride, he is able to abase. Yan, siya yun. Siya yun. Dahil sa paglakad niya ng pride, binagsak siya ng Diyos. Pero nung nagpakumbaba naman siya, binalik ng Diyos sa kanya ang glory. Kaya pinupuri na niya ang Diyos, hindi na ang sarili niya. Di ba na-correct siya? Because of the Word of God. Because of the messenger of God na ginagamit ng Diyos. Like Daniel. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos na marami pang mga tao na makakita sa demonstration ng kapangyarihan ng Diyos. Maniniwala din yan sila. Basa Psalms 27:13. Praise the Lord. I had fainted
unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. See, dapat ma-display yan, dapat makita yan ng mga tao, dapat ma-preach yan para ang mga tao maniwala at makita nila yung there is goodness of the Lord. Basa pa, Psalms 28:7. Praise the Lord. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise him. Yes, natulungan ako. I am helped because I put my trust in him. I am helped because I believe him. I am helped because the word of God is preached to me. I am being enlightened and quickened. Last verses, Psalm 16:9 hanggang 11. Praise the Lord. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Yan, hindi lang pala healing of sicknesses. Hindi lang pala solution of problems. Ang makikita mo at ituturo ng Diyos sa buhay mo, even the path of life. The path of life, which is life eternal. Ituturo yan ng Diyos sa iyo. Kaya, to God be the glory. Pasalamat tayo sa Diyos. So, let's pray for more people na makarinig ng gospel of our Lord Jesus. Let's pray for more places to be reached by His servants all over the world, saan man ang kanyang mga servants. Let's pray for spiritual breakthrough na mahatid ang salita ng Diyos. Especially to those patay na ang pag-asa, patay na ang kanilang pananaw sa buhay para ma-quicken sila. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.